Namiss ko kayo. So, for today's video, I will be making homemade kikiam. O, diba? Hindi nyo na kailangan pang bumili sa palengke. Dahil kayang-kaya itong gawin sa bahay. Kaya stay ka lang dyan at panoorin mo ako kung paano ko to gawin. So, first, mag-ready lang tayo ng isang mega sardines. Mega sardines, baka naman. Pagalawin mo ang baso. So, after natin ilagay yung sardinas sa isang mixing bowl, dudurugin natin yan ng pinong-pino. At syempre, maglalagay tayo ng 3 cups all-purpose flour. Yun. Ay, napakadali lang nitong gawin. At makakatipid ka pa. Hindi mo na kailangan ba tumawid sa palengke para bumili ng merienda. So, after kong inilagay lahat, nag-add lang ako ng 1 teaspoon onion powder and 1 teaspoon salt. Nag-add din ako ng 1.5 teaspoon pepper. At syempre, mag-add din tayo ng 1 teaspoon garlic powder. Oops, hindi pa yan tapos. Syempre, mag-add ako ng pampasarap. Nag-add lang ako ng 1 teaspoon magic sarap. O, di ba ang bongga? Mag-add din tayo dito ng 1 teaspoon baking powder. At syempre naman, ang pinakasikat sa lahat, add lang tayo ng 2 pieces egg. Yan, basagin mo lang yan. Bugs! Ang galing, no? So, kung nailagay na natin lahat, add lang tayo ng 1/3 cup water. Yan, kalat mo lang yan. And then, after natin ilagay, syempre naman, nahaluin natin yan. Hanggang sa mag-thick at mag-iba na yung kulay niya. Tsaga-tsaga lang sa paghahalo. And then, kung okay na, kumurot ka lang dyan at i-form mo na pa-style kikiam. Syempre, gagamitin natin yung mahiwaga nating kamay. Iba talaga yung nagagawa ng kamay, ano? Yan, i-roll mo lang yan. O, diba ang saya? Para ka lang naglalaro. Ayun, nadali mo. Ganyan na ganyan lang. And then, kung na-form na natin lahat, aayusin lang natin yan. At syempre, nag-ready na ako dito ng cooking oil. Yan, nilagay ko lang yan sa isang pan. Medyo madami-dami yung nilagay kong mantika dito. Dahil malakas din tong makaubos ng mantika. So, hinintay ko lang uminit yung cooking oil. And then, kung sa tingin mong okay na, pwede mo na ilagay yung kikiam. Isa-isa nga lang yung paglalagay ko. Para hindi magdikit-dikit. At syempre naman, hihintayin natin yan maging fry and golden brown. Ganyan lang. O, diba? So easy. And then, pag okay na at luto na lahat, pwede mo na yan hanguin at patiktikin. So, habang naghihintay ako, gumawa na nga din ako ng sauce. Syempre, kailangan natin dyan ng 2 cups water. And then, 2 tablespoons soy sauce. At syempre, kailangan natin may tamis ng konti. Mag-add lang tayo ng 1/3 cup brown sugar. And then, 2 tablespoon cornstarch. Medyo marami lang tong ingredients. Pero napaka-solid nito. So, mag-add lang tayo ng 1 teaspoon salt. And then, 1.5 teaspoon pepper. At syempre, maghihiwa lang tayo ng 3 cloves garlic. Kinat ko lang yan into small pieces. Syempre naman, kasali pa din yung partner niya. Sino pa ba? Syempre, mag-add tayo ng 1 medium onion. At the same time, kinat ko lang din yan into small pieces. At syempre, after natin ilagay, haluin lang natin yan ng mabuti. Hanggang sa mag-dissolve yung ingredients na inilagay natin. And then, after nun, papakuluan lang natin yan. Dapat nasa katamtamang apoy lang. Para hindi mabigla. Ganon yun, Mars. Ay, ang syala. Bugs, di mo kaya. May kikiam ka na, may sauce ka pa. Napaka-budget friendly lang nito. Siguradong makakatipid ka. Uy, pwede din to pang negosyo. Gilas, no? Gusto mo ba ng swak na pang merienda? Try mo na to, Mare. Sobrang panalo. Bye-bye. Thanks for watching.